Boston Celtics. Well, lingid nga sa kaalaman ng lahat mga ka-One Stories dahil nga maagang tinapos ng Celtics ang kanilang serye sa second round. Medyo mahaba-haba nga po ang pahinga nila. Ito nga ang best time para pagpahingahin ang kanilang mga players na merong injury. Pero kung titingnan natin ang standings ngayon ng Indiana Pacers at New York Knicks na umabot pa ng Game 7 ang laro, well, literal maglalaro nga ang isa dito sa East Finals ng pagod. Bakit? Kung sakali man nga pong Knicks ang pumasok sa parte nito, puro injury ang kanilang mga malalaro. Sa madaling salita, pilay ang kanilang lineup. Samantala ang Indiana Pacers naman, lamang nga dito ang Celtics sa regular season series. Kaya naman kahit si Charles Barkley nagsabi na easy ang daan ng Boston Celtics tungo sa NBA Finals. Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng balita at ang sinabi ni LeBron. Nakakatakutan nga daw ang duo ni Nikola Jokic at Jamal Murray sa Game 7. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga ka-One Stories, unahin natin ngayon ang sinabi ni Charles Barkley na easy ang daan ng Boston Celtics tungo sa NBA Finals. Bakit nga ba? Paano niya nga ba ito nasabi? Well, unahin natin ngayon ang daan sa finals dahil nga maagang tinapos ng mga ka-One Stories ng Boston ang serye kontra sa Cavaliers. Nagkaroon sila ng sapat na pahinga, syempre para sa kanilang mga players na merong injury. Kung titignan nga natin ang kanilang sunod na makakalaban sa East sa pagitan ng New York Knicks at Indiana Pacers, masasabi natin kayang-kaya ng Celtics dominahin ang dalawang ito. Bukod nga sa katotohanan na sila ang number 1 team sa East, sila rin naman ang may hawak agad ng home court advantage. Pagdating naman sa players, kahit man mawawala pa si Kristaps Porzingis sa simula ng East Finals sa pagitan ng Game 1 at Game 2, sapat pa rin ang kanilang lineup para manalo. Napakagandang chemistry ang kanilang nabuo ngayon at mas lalong humigpit ang kanilang depensa sa perimeter dahil na rin kay Jrue Holiday. Ito nga ang nagpapatunay na kaya nilang umabot hanggang finals nang wala si Kristaps Porzingis. Well, sang-ayon rin naman ako sa sinabi mga ka-One Stories ni Charles Barkley dahil laglag na rin naman ang ilang mga teams na sanay magpapahirap sa kanila katulad ng Miami Heat at Milwaukee Bucks. Sa kabilang banda naman mga ka-One Stories tungkol sa sinabi ni LeBron na nakakatakutan nga daw ang duo ni na Jamal Murray at Nikola Jokic sa Game 7. Alam naman natin na sa home court nga po ng Denver Nuggets gaganapin ang laro. Marami ang nagsasabi dito malaki ang tsansang paboran ng mga referee ang Nuggets. At syempre pagbabasihan rin naman natin kung sino at kanino ang may magandang game plan at in-game adjustment siyang mananalo. Malaki ang tsansa dito ng Minnesota mga ka-One Stories dahil nasa kanilang momentum sa pagkapanalo sa Game 6, pero salungat rin naman ang naging pahayag ni LeBron dahil ayon nga sa nanging sagot nito, kakatakutan nga daw ang duo ni na Jamal Murray at Nikola Jokic lalo kapag di kita na at do or die game ang sitwasyon. Magdedepende na lamang nga ito kung manlalamya muli at magdedepensahan ng Timberwolves ang isa sa dalawang ito. Kapag nagawa nga nilang mapahinto si Jamal Murray, malaki ang tsansang manalo ang Timberwolves, pero kung hindi, nakakasigurado siya mapapalaban ng husto sina Anthony Edwards sa duo ng Denver Nuggets.